Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po sa ating gawain, ang CLF Prayer and Fasting for the Nation. Naway nasa mabuti pong kalagayan ang bawat isa. Mga kapatid, malayo po sa kapahamakan, malayo sa sakit po, at naway masaya po tayong lahat sa mga panahong ito. Um, Ako po ay muling naatasan sa gabing ito na makapagsalita po at makapag-share po, at ang naiatas po sa aking topic po ay fruitfulness po, na ang scripture po is nasa Genesis 1 chapter 1 verse 28, na ang sabi po na ang sabi po is, ayan, God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue, rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground." Bago po natin talakayin po ang topic po ngayong gabi, samahan niyo po muna akong manalangin. Sabay-sabay po tayong umikit at manalangin po. Hallelujah, Father. Hallelujah, Lord God. Lord, sa gabing ito, naway Panginoon, bigyan niyo po ako ng wisdom, Lord God, na maipakilala po kayo, Lord God, kung gaano po niyo ibinigay sa amin lahat po ng mga pangangailangan namin sa simula pa lang, Lord God, Panginoon. Naway, Panginoon, maipaliwanag ko po ng maayos ang nais ko pong maipaliwanag, Panginoon, at kayo ho ang maitaas po sa araw na ito, Lord God. Lord, I pray po, Panginoon, na maibigay ko po ang nararapat po na pagsamba, Panginoon, sa inyo, na naway kayo ang maitaas po, Panginoon, na kayo po ang mabigyan ng papuri, Lord God, at pasasalamat po sa aking mga sasabihin po, Lord God. And I pray, Lord God, na naway ang bawat isa po ng makakapakinig po sa gabing ito, Lord God, ay tumimo po sa kanilang mga isipan po, sa kanilang mga puso, ang lahat po ng aking sasabihin, Lord God. At naway magamit po nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Naway maging mabunga po kaming lahat, Panginoon, sa araw-araw na buhay, Panginoon, na kalugod-lugod po sa inyo, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon, nataas ko po sa pinakamataas na papurit, pagsamba, Panginoon. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen, amen. Again po, ang topic po na inaiatas po sa akin is matatagpuan po sa Genesis 1, chapter 1, verse 28. Ang sabi po, "Be fruitful and increase in number. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue, rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground." Hallelujah, Lord God. Thank you so much, Lord Panginoon, sa lahat po ng biyaya, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin, Panginoon, sa simula pa lang, Lord God. Wala po kami dito, Lord God, kung hindi dahil sa inyo, Panginoon. Hindi po namin matatamasa yung ganito kagandang buhay, kung hindi po sa lahat po ng mga binigay niyo sa amin, Panginoon. Sa lahat ng kinreate niyo, Panginoon. Lord, lubos po kami nagpapasalamat sa lahat-lahat po, Panginoon. Amen. Sabi nga po dito, before God gave instructions, He gave a blessing. So, bago niya tayo inatasang pangalagaan po ang lahat ng nilikha niya sa mundo, syempre, binless niya tayo. Before God gave instructions, He gave a blessing. Fruitfulness was never meant to be forced. It flows from God's favor. Remind us, this verse po, Genesis 1:28, reminds us that our lives are designed to grow, multiply, and make an impact. Being fruitful is not only about numbers or success or your bank account or sa financial status. Hindi po pala ibig sabihin
na fruitful ka, na pinagpapala ka, may pera ka, marami kang savings, um, ano pa ba, marami kang naipundar na mga sasakyan, may negosyo ka. Hindi lang po ah, tungkol po dito ang fruitfulness kasi po ang fruitfulness po ay makikita rin po sa ating pagkatao po kung paano natin isinasabuhay po ang mga binigay sa atin ng Lord sa character po natin, pagiging masunuri natin sa Lord, and pagiging faithful po natin sa Kanya at pagmamahal po natin sa Kanya, even po sa ating mga kapwa. Hindi po pala masasabi na ikaw ay nagbunga or pinagpapala dahil lang mapera ka. Hindi po ganun. Hindi yan na nababase sa kung gaano ka na kayaman, kung ilang zero na yung bank account mo, or kung marami ka ng mga alahas or anything. Hindi po diyan lang masasabi na tayo ay pinagpapala or nagbubunga po. Kasi marami pong bagay po ang masasabi nating pinagpapala tayo, like po tayo ay malusog na pangangatawan, meron tayong pamilya na nakakasama, um, ano pa ba, maayos po ang ating buhay, nakakain tayo ng sapat, at ang pinakamaganda po doon ay kilala po natin ang Diyos sa buhay natin, nakakapaglingkod po tayo sa Kanya. Ayun po ang pinakamabunga at pagpapala na masasabi ko talagang fruitful po siya. Sabi nga po, whatever season we are right now, a season of waiting, working, or even testing, kahit po nasa kalagitnaan daw po tayo ng paghihintay, kung ano po man na hinihintay natin, naghihintay man po tayo ng trabaho, naghihintay man po tayo na makapasa sa mga exam po natin, naghihintay na po tayo na magkaroon ng anak, naghihintay po tayo makapag-aral, or kung ano man yan, na kahit nasa gitna tayo ng trabaho, pagod, or kahit nagpapahinga tayo, even sa kalagitnaan po ng pagpapahinga natin, si Lord po ay nagtitiwala sa atin. Ibig sabihin, pinagkatiwala po niya lahat po ng naririto sa mundo para sa atin, para mapakinabangan po natin yun. Para pagyabungin po natin at padamihin. Ang sabi po dito, sabi ko nga po dito sa Genesis 1:28, may word po dito na sinabi na, ayan, fill the earth and subdue it. Sabi, fill the earth. Ibig sabihin, punuin po natin daw ang mundo and subdue it. Ano ho ba ang ibig sabihin ng subdue? To subdue means pangalagaan, pangasiwaan. Ibig sabihin, aalagaan natin yung binigay niya sa atin, yung mga kinreate niya po sa atin. The Lord gave us instruction to take care and to be steward and in control in a good way. So, binigay po ng Lord ang lahat po ng naririto sa ating mundo, lahat ng kinreate niya. Pinagkatiwalaan niya tayo kasi alam ng Lord na mabuti tayong tagapangasiwa, mabuti tayong steward. So, nag-expect si Lord na pangangalagaan po natin yun in a good way. Hindi po in a way po na may selfish po tayo. Ang gusto po ng Lord is maging in a good way yung pagpangangalaga at um, pangangasiwa po natin sa lahat po ng ibinigay niya kasi nga po nagtitiwala po siya sa atin. Binigyan niya tayo ng karapatan sa lahat ng nilikha niya dito sa lupa, hindi para abusuhin o sayangin sa nabagkos alagaan po natin, paramihin, hindi lang po tungkol ito sa mga nilikha niya, but also po sa iba pang bagay katulad po ng mga relasyon na binigay niya sa atin, trabaho, magandang pangangatawan, mga karelasyon natin, even sa pamilya. Hindi po ito tungkol lang po sa pinansyal, even sa mga katrabaho po natin, sa kaibigan, or sa responsibility natin as a worker po sa simbahan. Isa rin po yun sa gusto ng Lord na mas pangalagaan po natin, palaguin po natin. Kasi ayun naman po talaga ang gusto niya, na magbunga po tayo, na maging fruitful po tayo.
Ngayong gabi naway may we walk confidently knowing that we are blessed to be a blessing to others. Naway makita natin sa ating buhay ang layunin ng Diyos sa atin na maging mabunga at tapat at mabuhay ng may kabuluhan. Like sabi ko nga po, lahat po ng ibinigay ng Lord sa atin, ang buhay po natin, ang kalikasan, ang mga taong nakapaligid po sa atin. Ang gusto po ng Lord is pangalagaan po natin sila. Lalong-lalo na po sa ating simbahan. Kung kasalukuyan ho nga tayong worker, siguro ang isa pong gusto ng Lord is magbunga po tayo. Pangasiwaan po natin sila, mahalin, alagaan. Ganun naman po talaga, di ba, pag inaalagaan po natin, lumalago po ang isang bagay, ang isang tao, lalong-lalo na po sa tao. Pag tama ang pag-aalaga po, mas maganda po ang paglaki or pagbunga ng isang tao. Katulad po sa mga nangyayari po sa kasalukuyan, di ba po, alam niyo naman po yung nangyayari po sa ating bansa last year, maraming sunog, lindol, pagbaha, ayan. Alam kong si Lord ay medyo sasaktan po sa lahat ng mga pangyayaring ito. Kasi ang sabi nga niya is pangalagaan po natin, binigyan niya po tayo ng utos na be fruitful and increase in number, na rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Pero sa kabila ng yun, napapabayaan po natin, hindi po natin napapangasawaang mabuti ang lahat po ng mga bagay po na binigay niya po sa atin. And gusto ko lang pong pailala po sa lahat po na narito ang pagiging mabunga or being fruitful. Again, hindi po ito mababase sa kung gaano po kalaki or kadami ang zero sa mga bank accounts nyo, kung gaano kadami yung kotse nyo, kung gaano kadami po yung bahay nyo, kung gaano kataas yan. Hindi po dyan masasabi na kayo ay nagbubunga. Marami pong bagay or hindi lang po about ito sa financial. Again, being fruitful is also about sa love, sa faith po, or sa pagiging tapat po natin na paglilingkod po sa Panginoon. Ito ay about sa family, sa relationship, sa trabaho, or sa kung ano pa mang meron ka ngayon na kinakasaya mo. Ayun, ibig sabihin, fruitful ka, pinagpapala ka, pinagbubunga ka ng Lord. In other way, hindi lang po about sa financial po or sa pera. Ang gusto ng Lord talaga po, ang pinakalayunin po talaga ng Lord ay mabuhay po tayo ng mabunga, tapos tapat po at may kabuluhan. So, ano nga po ba ang ibig sabihin ng may kabuluhan? Meron tayong kabuluhan, ano ba ibig sabihin ng kabuluhan? Meron tayong mean po dito sa earth, no? So, kung ngayon po nga ay nasa kalagitnaan po kayo ng paghihintay, I know na darating din po yung tamang timing na makukuha nyo na po yung bunga na iyan. So, lahat naman po, all things po is may plano ang Lord po para sa atin. So, darating din yung tamang panahon na lahat po ng bunga na iyan ay makakamit na po natin. Ayun lamang po. At bago po tayo magtapos po, samahan niyo po ako mag-pray. Hallelujah, Father God. Lord, thank you for all the blessings, Lord God. Help me po na maging fruitful po sa lahat ng aming mga ginagawa. Naway maging tapat po kaming tagapangasiwa ng inyong mga nilikha. May pagyabong nawa namin ito, maalagaan ng gusto at mabuti. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala, Lord God. Naway Panginoon,
Ang hiling ko, Lord God, na maging mabuti po kami, tagapangasiwa po ng lahat po ng iniatas niyo po sa amin. Kasi Lord God, binigyan niyo kami ng karapatan po, Panginoon, na maranasan lahat po ito ng libre, Lord God. And I pray, Father God, na naway maipagpayapong po namin lahat ito, mapanatili po namin ang kagandahan, Panginoon. Ah, lahat po ng bagay na kanreate niyo, Panginoon. Naway maging mabunga po kami ngayong taon at sa mga susunod pang taon, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa blessings, Panginoon, sa walang sawang pagbibigay po ng biyaya po sa amin, Panginoon. Salamat po sa inyong grace, Lord God, Panginoon. Thank you so much, Lord God, Panginoon. Kayo naway sana po ang Panginoon ang mag-guide po sa amin, yung matutunan po namin paano namin aalagaan, papas nga siwaan po lahat po ng ito, Lord God. At ipaintindi po sa amin lahat na ang pagiging fruitful po, Panginoon, na hindi lang nababase sa pinansyal at kung gaano nakarami ang laman po ng bank account wallet po namin, Panginoon. I pray for Father God, Panginoon, na maging maayos po ang lahat, Panginoon, ng aming bansa, Lord God, ang bawat isa, maayos ang kalagayan, malayo sa kasakitan at kapahamakan, Panginoon. Sa iyo ko lamang po itinataas ang pinakamataas na papurit pagsamba. In Jesus' name, we pray. Amen. Hallelujah, Lord God. And thank you so much po, mga kapatid. Good night po and God bless po sa ating lahat.